Kwento ito ng hipag kong si Vivian. Nurse siya sa isang malaki at kilalang government hospital sa Maynila. Halos 15 taon na siya roon at doon din siya nag-OJT noong siya ay nag-aaral pa. Sa mahabang panahon na paglilingkod niya sa ospital ay napakarami na raw niyang naranasang kababalaghan doon. Hindi naman daw talaga mawawala ang mga katatakutan sa ospital dahil marami naman ngang namamatay doon. Ang paniniwala niya, yung mga namatay na hindi pa ready ang kadalasang nagmumulto at saka yung mga namatay sa bayolenteng paraan katulad halimbawa ng murder o sunog. Speaking of sunog, yun ang kauna-unahan niyang experience sa katatakutan sa trabaho. OJT pa lang siya noon at dalawa sila ng kaklase niya na nakaranas ng kababalaghan. 1 week pa lang daw sila na nag-OJT noon. Sobrang laki noong ospital, tapos sobrang daming staff at mga pasikot-sikot. So isang araw na wala silang pasok ng kaklase at kadorm niyang si Marisa, nag-ikot-ikot daw sila. Pinafamiliarize nila yung mga sarili nila sa ospital para kapag daw may inutos sa kanila o nalipat sila ay hindi na sila maliligaw. Isa pa, naghahanap daw sila ng pwedeng pagtambayan kapag break time. Sa kakaikot nila ay nakarating sila sa burn center. Araw daw ng paligo ng mga pasyente noon, kaya dinig na dinig nila yung mga iyakan at sigawan dahil sobrang hapdi raw kapag nililiguan. Inaalis kasi yung dressing ng mga lapnos at yun ang isa sa pinakamasakit na part ng pagligo dahil dumidikit na sa balat o laman yung dressing. Hindi raw kinaya ni Vivian yung panaghoy ng mga pasyente kaya umalis din sila agad doon. Isa pa ay bawal silang lumaboy roon ng walang suot na medical gown dahil mataas ang risk ng mga burn patient na ma-infect. Lumabas sila at napayosi dahil dumikit na raw yata sa ilong nila yung amoy ng lansa ng sariwang dugo at sugat kahit hindi naman sila lumapit sa mga pasyente. Noon daw ay nagkatawanan pa sila ni Marisa dahil napapaisip na sila kung kakayanin ba nila talaga na maging nurse dahil parang mahihina raw ang loob at sikmura nila. Kinabukasan ay duty na uli nila. Nakasunod lang daw si Vivian sa isang nurse na naglalagay ng IV sa isang bagong pasyente. Pinapanood niya ito dahil siya naman daw ang maglalagay ng IV kapag may na-admit. Ninenervyos pa raw siya kaya nung may marinig siyang sumigaw ay nagulat siya at napasinghap. Napatingin daw sa kanya yung nurse at sinabihan siya na mag-focus. Nilibot daw niya yung paningin doon sa kwarto at napasilip pa sa labas dahil hinahanap niya yung sumigaw. Pero wala naman siyang nakita. Hindi na lang daw niya pinansin. Noong pauwi na siya kinahapunan ay narinig na naman niya yung sigaw. Pero sa pagkakataon na yun ay mas malakas at parang nasa malapit lang. Tamang-tama na pauwi na siya kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na hanapin yung pinagmumulan ng sigaw. Marami naman daw taong palakad-lakad sa hallway. Pero pagliko niya sa isang gilid, kamuntik na siyang mahimatay sa nakita niya. Meron daw burn victim na nakadapa sa sahig. Natalupan at duguan na ang kalahating bahagi ng katawan nito. At siya pala yung nagsisisigaw pero walang pumapansin sa kanya. Nung may dumaang tao sa harap niya ay nawala rin yung pasyente. Napasandal na lang daw si Vivian sa pader at napadaos-dos pababa kaya sa kanya natuon ang atensyon ng mga tao. Tinulungan siyang makaupo sa upuan at nilapitan na rin siya ng ibang nurse. Hindi raw siya makapagsalita ng maayos pero nung masabi niya ang nakita ay iisa ang sagot ng dalawang nurse na nakaalalay sa kanya. Pabayaan mo na, sanayan lang yan. Ayaw tanggapin ni Vivian na makakita siya ng multo. Ang sinisiksik niya sa utak niya ay na-imagine niya lang ang lahat dahil sa stress at sa pagbisita nila ni Marisa sa burn center nung nagdaang araw. Kaso nung mag-meet uli sila ni Marisa ng araw na yon, pagkatapos ng maghapong pagkabisi ay nagkwento ito sa kanya na may nakita itong multo ng burn victim na sunog ang kalahati ng katawan. Doon na rin niya shinare ang nakita niya at napatunayan na
Talagang multo ang nakita niya. Alangan naman daw kasi na iisa ang imagination nila ni Marisa. Hindi na naulit pa ang pagpapakita sa kanila ng burn victim. Hindi na rin siya nakakita ng multo magpasa hanggang ngayon. Pero mga gumagalaw na gamit at kakaibang tunog, marami daw. Kwento ng mami kong isang nurse ang ibabahagi ko ngayong araw. Fan po kami ng mga stories nyo dito sa Pinoy Creepypasta. Madalas namin itong pakinggan sa sala kapag walang ginagawa. Kumakain ng popcorn tapos may malamig na soft drinks na iniinom. Sabi ni mama, i-share ko raw dito yung kwento niya nung minsang nagpaalam sa kanya ang isa sa mga pasyente ng ospital na pinagtatrabahuhan niya. Matagal ng nurse si mami. Pero kahit sobrang tagal niya na raw sa ganoong karir, ay ni minsan hindi pa siya nakaranas ng kababalaghan. Parang mas takot pa raw sa kanya yung mga multo. Yung mga kasama niya raw doon, laging may kwento tungkol sa mga multo. Tumataas na lang daw ang kilay ni mami kasi iniisip niya na puro imbento lang ang mga ganitong kwento. Bago mag-pandemic ito nangyari, mga 2018. Tuwing dumadaan daw si mami sa labas pabalik sa may nurse office, lagi niya raw nakikita sa labas na nagpapahangin itong matandang pasyente na laging nakangiti. Itago na lang natin siya sa pangalang Azon. Lagi raw siyang binabati ni Azon tuwing daraan. Inaalok yung mga prutas na dala niya, tapos ngingiti ng pagkaganda-ganda. Naaalala raw ni mama si Lola dito kay Azon. Parehong palangiti. Kalauna naging magkaibigan daw itong si Azon at si mami. Tuwing napapadaan si mami, nakikipagtsikahan siya kahit saglit lang. Parang pakiramdam niya raw kasi naghahanap lang ito ng makakausap. Nalaman ni mami ang pangalan nito, na kaya raw pala ito nasa ospital ay dahil may sakit itong cancer. Stage 4. Ibig sabihin pinakamalalang stage na ng cancer. Ito raw yung stage na halos hindi na kayang gamutin ng mga doktor ang sakit. At ang tanging magagawa na lang nila ay pabagali ng andar ng sakit sa katawan ng tao. Sobrang nalungkot daw si mami nung malaman niya yon. Pero syempre imbis na yun ang pag-usapan nila, ay iniiba ni mami lagi ang topic. Mas okay daw yon sa mental health ni Azon, na masasayang bagay na lang ang pag-uusapan imbis na yung mismong sakit niya. Tumagal pa raw yun ng mga 3 buwan hanggang sa isang araw, walang nakitang Azon si mami sa labas. Naghintay pa raw siya pero wala talaga. 2 weeks after, nakita niya itong si Azon. Nandoon sa dating pwesto, sakay ng wheelchair niya. Nakangiti pa raw at sabi ni mami parang mas bumata raw ang itsura. Nagkwentuhan uli sila. Sabi ni mami sa kanya, halos hindi niya na raw ito nakilala sa sobrang aliwalas ng mukha niya. Mas lumaki daw ang ngiti ni Azon. Buong akala raw ni mami ay gumagaling na si Azon. Bumubuti ang lagay. Bago umalis si mami, nakita niya raw na medyo naiiyak na itong si Azon. Sinabi raw nito sa kanya na masaya raw siya na nakilala niya si mami kahit dito lang sa ospital. Kahit na saglit na panahon lang ay naging masaya daw siya sa pagkakaibigan nila. Nagpaalam na rin si mami. Sumunod na araw, nalaman niya lang sa isang katrabaho na yung matanda na laging kausap ni mami ay namatay na 9 days ago. Siyempre si mami nabigla siya. Hindi yun pwede, sabi niya, kasi nakausap niya pa raw yung matanda sa labas nung isang araw. Kahit yung mga katrabaho ni mami ay nagtaka. Imposible raw. Chinek nila yung records ng ospital. Halos 10 minutes din silang naghanap doon sa records na nasa computer. Totoo nga, namatay na si Azon. 9 na araw na ang nakakaraan. Humagulgol ng humagulgol si mama. Sabi niya sa akin, yung pakiramdam daw ay parang namatayan siya ulit ng magulang. Kaya raw pala ang batang tignan ni Azon nung huli nilang pagkikita. Kaya raw ganoon na lang ito kung magsalita, kasi hindi na raw pala tao ang nakakausap niya, kundi ang kaluluwa na lang nito. Dahil na rin sa hospital records,
Nakontak ni Mami yung mga anak ni Azon. Nalaman nila yung kwento kay Mami. At sabi pa ng mga ito ay lagi raw sa kanilang kinukwento ang tungkol sa pag-uusap nila sa labas. Simula nga noon ay kasali na si Azon sa mga dinadalaw namin tuwing November 1. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimot si Mami sa pagkakaibigan nila. Dating janitor sa isang pampublikong ospital ang tatay ko bago siya nagretiro. Noon ay napakarami niyang kwentong nakakatakot sa amin kapag galing siya sa trabaho. Minsan daw ay nakikiraan siya sa isang pasyente habang nagmamap dahil nakaharang ito sa nililinisan niya. Nakayuko si tatay syempre kasi nga nagmamap. Tapos noong hindi umaalis sa kinatatayuan yung pasyente na naka-hospital gown pa, nag-angat na ng tingin si tatay. Tapos bigla raw nawala yung pasyente. Nagpalinga-linga pa siya para hanapin yun. Pero wala na talaga sa magkabilang dulo ng pasilyo. Hindi na lang daw niya pinansin. Bagkus ay nagdasal na lang at nagpasintabi kung may nagagambala man siya sa paglilinis. May isang kaluluwa raw doon sa ospital na marami ang nakakaramdam at nakakakita. Lalo na yung mga bagong pasyente. Nasa children's ward kasi yun naglalagi dahil isang bata rin. Ang masaklap lang ay may autism yun at medyo magulo raw. Ang sabi ng mga datihan ng nagtatrabaho roon sa ospital na nakakakilala doon sa bata ay may foul play sa pagkamatay nito. Late 80s daw nang ma-admit yung bata dahil nakakain ng lason ng daga. Hirap na hirap daw yung mga doktor at nurse na gamutin ito dahil nanlalaban at nananakit pa. Ayaw daw kasi nito na hinahawakan siya ng ibang tao. Isa pang nagpahirap sa mga nag-aasikaso sa kanya, malaking bulas yung bata kahit na 9 years old pa lang. Mataba at nasa 5 feet na ang height kaya malakas na. At dahil nga ayaw niyang makipag-cooperate ay namatay yung batang yon. Sabi-sabi na sinadya itong lasunin ng sariling kapatid dahil nahihirapan ng mag-alaga at nagsiselos. Nagmumulto nga siya doon sa children's ward. Hindi naman daw na-confine doon yung batang yon dahil hanggang emergency room lang ito. Pero siguro daw ay naglaboy sa children's ward dahil nga sa mga kapwa bata. Hindi naman daw nito sinasaktan o ginugulo yung mga bata. Ang ginagawa lang niya ay pinapakialaman yung mga gamit ng mga ito at magpapakita sa mga yon na patakbo-takbo sa kwarto o kaya ay nakatingin sa mga pasyente. Ang ginagambala daw noon ay mga doktor, nurse, aide at iba pang tauhan ng ospital. Nagagalit siguro dahil ang mga katulad ng mga ito ang mga humawak sa kanya noon na ayaw naman niya. Minsan daw ay bigla na lang mabibitawan ng mga nurse ang clipboard nila na parang may tumabig. Pero hindi na lang nila pinapansin. Nasanay na lang. Yung stethoscope ng mga doktor ay trip na trip din daw hilahin noong batang multo. Kaya kapag papasok sa ward yung mga doktor, nakabulsa yung mga stethoscope ng mga ito. Kay tatay naman, ang karanasan niya sa batang yun ay tinulak daw yung dali niya. Yung garbage can na may kasamang lagayan ng panlinis. Tapos noong hahabulin niya ay parang hinila pa yun palayo. Kaya natigilan na lang siya at hinayaan yung gumulong. Alam na raw kasi niya na may nagbibiro sa kanya. Tapos minsan naman daw ay hindi niya matulak yung dali na parang may nakaharang o pumipigil sa kanya. Kinakausap na lang daw niya at sinasabihan na huwag makulit. Nakikinig naman daw. Ang ginagambala raw ng husto ng batang yon ay yung isang nag-OJT na medtech. Maliit na babae raw yung OJT, kaya siguro ay napagkamala na bata rin noong multo. Kinaladkad daw ba naman at marami talagang nakakita na parang may humihila sa kanya habang tumatakbo roon sa children's ward. May isang nurse lang daw ang nagsaway na pagalit kaya binitawan yung medtech. Hindi na raw nakabalik doon sa ospital yung estudyante na yon. May nagsuggest na palayasin yung multo ng bata dahil nakakadisgrasya na siya.
Kaya lang ay may mga kumontra. Dahil syempre nasa linya raw ng siyensya ang ospital. Kaya kahit na naniniwala yung ibang staff sa multo, parang contrast naman daw sa prinsipyo ng ospital ang pagpapagamot sa isang albularyo. Kaya ayun, nanatili sa children's ward yung multo. Sabi ni tatay, may nurse daw na nagkukwento na minsan ay naririnig nitong nagwawala o umiiyak ng napakalakas yung bata kapag gabi na. Nagdadabog daw yon at talagang pinaghahampas yung mga gamit. Mabuti na lang at parang ito lang daw ang nakakarinig dahil tulog na tulog naman yung mga pasyente. Malakas daw kasi ang sixth sense noong nurse na yon. Ang dami pa raw kwentong nakakatakot noong nurse. Pero hindi na rin siya nakakwentuhan ng matagal na panahon ni tatay dahil bagong pasok lang ito sa ospital at paritiro naman si tatay. Naniniwala ba kayo sa mga isinumpang bagay? Ito po yung topic ng kwentong gusto kong ibahagi sa inyong lahat. Marian nga po pala. Hindi sa akin ang kwentong ito. Bagkus ay sa tita Chin ko na halos 4 years lang ang agwat sa edad ko. Kami talaga ang close ni tita Chin, noon pa man. Kaya kami rin yung laging nagsishare sa isa't isa. Nung minsang nabanggit ko sa kanya na mahilig akong makinig sa mga horror stories sa YouTube, sabi niya sa pinapasukan niya rin daw sa ospital ay may kwento tungkol sa isang isinumpang kama. Haunted bed ang tawag nila. Kaya raw ito isinumpa ay dahil lahat ng pasyente na nilalagay dito ay namamatay lagi. Kahit yung mga pinaka-healthy o yung mga pagaling na, bigla na lang sasama yung iniinda nilang sakit hanggang sa umabot nga sa kamatayan. Sabi ni tita Chin, noon nga raw ay akala nila coincidence lang. Kaso walang mintis daw yung kama. Talagang papatayin niya lahat ng mahiga sa kanya. Kahit yung mga doktor na hindi naniniwala sa mga ganitong pamahiin ay minarkahan na rin yung kama. Kasi nga napaka-imposibleng coincidence lang ang lahat. Kahit wala raw nakahiga ditong pasyente, ay nagagawa pa rin itong manakot ng mga tao sa ward. Madalas daw may makita ang mga tao sa kama na ito na matandang babae na mahaba ang buhok. Kahit wala namang pasyente sa kama, bigla na lang daw lilitaw yung babaeng pasyente tapos maglalaho. May mga pagkakataon din na yung mga nahihigang pasyente sa kama walang humpay sa reklamo sa mga nurse. Sinasabi nila lagi na hindi raw sila mapakali habang natutulog kasi sobrang brutal ng mga panaginip na napapanaginipan nila. Ang pinakahuling biktima raw ng kama ay pasyente na dinapuan ng pneumonia. Base sa findings ng doktor ay gagaling naman na yung lalaki. Hindi naman malalang pneumonia ang nakuha niya. Kailangan lang na inumin niya yung mga gamot niya. Pero habang tumatagal siya doon sa kama na yun, parang mas lumalala yung sakit niya. Imbis na gumaling ay nadagdagan pa yung mga sakit. 2 days lang ay lumabas na rin yung high blood niya. Pumipitik daw yung pagtaas ng dugo niya. Nagreklamo nga yung asawa ng lalaki kasi bakit daw ganoon ang nangyayari. In-expect nila na 1 linggo lang ay makakalabas na sila ng ospital. Pero 1 buwan na ay hindi pa rin gumagaling yung asawa niya. Yung lalaki nagrereklamo din sa mga nurse na kesyo yung kama raw niya ay gumagalaw sa gabi. May umuyugyug daw nito galing sa ilalim. Minsan pa yung kama niya parang lumulutang daw. At saka kahit bukas yung aircon ay sobrang init din daw ng pakiramdam niya. Para siyang sinisilaban. At napapanaginipan niya rin daw yung matandang babae. Sinasabihan siya nito na hindi na raw siya makakawala pa. Inatake sa puso yung lalaki isang gabi. Nakomatose. 3 days after, diniklara ng mga doktor na patay na yung lalaki. Simula noon, tinago na yung kama sa bodega. Tinapon din daw yon kalaunan. Hula ni Tita Chin, baka yung nagpapakitang matanda ay dating pasyente ng ospital na namatay doon sa kama.
Maaaring isinumpa niya yung kama bago siya mamatay. Yun na rin ang paliwanag kung bakit siya napapanaginipan ng mga taong nahihiga sa kama na yon. Ano man ang totoong nangyari, sana lang ay sinira na sa landfill yung kama na yon at hindi na nirecycle pa ng kung sino pang makakita roon para wala na rin kung sino ang mabiktima. Ang lahat po ng pangalan na babanggitin ko rito ay pinalitan ko na. Sir Lev, sana tanggapin mo pa rin itong story na ito kahit na confidential ang maraming detalye. Mayaman kasi yung involved dito. Anyways, tawagin na lang natin siyang Doc. Sa lying in niya dapat manganganak si Ate Lolit, yung kapatid ng best friend kong si Rolly. Nung time na yon ay maraming nagpapacheck up sa kanya dahil may promo siya na kalahati lang ang sisingilin niya sa pagpapaanak sa mga magpapacheck up sa kanya dahil bagong bukas lang yung lying in niya. 2 months pa lang ang tiyan ni Ate Lolit ay doon na siya nagpupunta. Pagdating ng 4 months ay nakaramdam na siya ng pang-aaswang. Doon na yung may naririnig siyang kaluskos sa bintana o kaya ay mahihinang yabag sa bubong. Minsan daw kapag nagsi-CR siya ay may naririnig siyang parang baboy na humahagok sa labas. Asin at bawang lang ang proteksyon ni Ate Lolit. Nagkataon pa na nasa barko ang asawa niya, tapos ang kasama niya sa bahay ay si Rolly na tulog mantika. 8 months na yung tiyan ni Ate Lolit nang may kumalat ng chismis tungkol kay Doc. Hindi raw ito magaling. Sa 6 na pinaanak kasi nito ay 2 lang ang nabuhay ang baby. Yung 4 daw ay patay na ng ilabas. Tapos yung mga ina ay kamuntik mag-agaw buhay. Pumapangit na yung imahe ni Doc, pero si Ate Lolit ay sa kanya pa rin nanganak. Dahil sa sobrang taranta ni Rolly ay sa lying in niya dinala si Ate Lolit imbis na sa ospital. Madaling araw kasi nang sumakit ng husto yung tiyan ni ate. Pero tanghali pa lang nang nagdaang araw nararamdaman na niyang nagle-labor na siya. Nung gabing yun ay hindi na nakatulog si Ate Lolit. Dahil bukod sa pananakit ng tiyan ay may bisita pa siya na aali-aligid. Nakakadagdag daw sa pananakit ng tiyan niya yung malansang amoy noon na parang dumidikit sa kanyang ilong. Ang balak daw sana ni Ate Lolit ay hihintayin na sumikat ang araw bago magpadala sa ospital dahil baka atakihin sila ng aswang kung gabi na sila lalabas. Kaya lang ay hindi na niya matiis kaya nagpahatid na siya kay Rolly. At ayun nga, sa lying in dinala ni Rolly si Ate Lolit. Sabi ni Ate Lolit, pagdating niya sa lying in ay gusto niyang murahin si Rolly. Kaya lang ay naroon na kaya hinayaan na lang niya. Sabi raw ng attendant na naroon ay iba ang magpapaanak sa kanya dahil wala si Doc. Pero nagulat na lang sila nung bigla itong dumating. Pagdating ni Doc ay sumakit lalo yung tiyan ni ate. Hindi dahil sa paghilab kundi dahil sa sobrang lansa. Noon daw inaay na siya ni Doc ay titig na titig siya rito at kinutuban siya ng hindi maganda. Biglang tumaas ang BP ni ate at nirekomenda ng mga assistant ni Doc na dalhin na siya sa ospital dahil baka mapano pa siya. Si Doc daw ayaw pumayag pero si Rolly daw biglang tinubuan ng pagkalalaki dahil binuhat niya si ate para isakay sa tricycle nila at isugod sa ospital. Sumunod sa ospital si Doc at gusto ay kasama siyang magpapaanak pero hindi na siya pinayagan ng OB na umasiste kay ate. Nakapanganak ng matiwasay si Ate Lolit. Noon daw pinahawak muna sa kanya ang baby niya ay biglang pumasok sa delivery room si Doc at gustong hawakan si baby. Kumikibot-kibot pa raw yung ilong nito na parang sumisinghot. Amoy na naman niya yung lansa nito kaya hinigpitan niya yung yakap sa baby at tinitigan ito ng matalim. Nginitian daw siya ni Doc tsaka ito umalis na. Binisita pa raw sila nito sa maternity ward at aktong kakargahin si baby. Ang ginawa raw niya ay pinatong sa tiyan ni baby yung kalmen na pineperdible sa damit. Umatras daw agad si Doc at nagpaalam. May isang lola na bantay ng isang bagong panganak doon sa ward. Ang dali-daling sinara ang pinto pagkalabas ni Doc
at sinabing wakwak ito. At napag-usapan na nilang mga pasyente at bantay kung bakit maraming namamatay na baby sa lying-in ni Doc. Shinare din ni Ate Lolit ang naranasan niya at kumbinsido talaga yung matanda na wakwak si Doc. Sa 3 araw na pamamalagi ni na ate sa ospital ay 3 gabi rin silang nakakaamoy ng malansa sa may bintana. Pinaniniwalaan na binabalikan ni Doc si baby dahil hindi niya ito nakuha. May 5 pang nanganak sa lying-in ni Doc. 3 roon ay namatay, kaya naireklamo na siya ng kapabayaan. Kumalat na rin ang bulong-bulungan na aswang nga si Doc. Nawalan siya ng pasyente hanggang sa nagsara yung lying-in niya. Yung mga nagtangkang magkaso laban sa kanya dahil sa kapabayaan ay iniurong din ang kaso dahil nabayaran sila. Sabi ko nga, mayaman si Doc. Maraming pera kaya magagawa niyang pagtakpan kung anuman ang nililihim niya. Hello po sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Fan ako ng mga stories nyo dito sa YouTube. Sana tumagal pa kayo para mas marami pa kaming stories na mapakinggan. Gusto ko rin sanang magbahagi dito ng aking experience sa ospital. Christine ang pangalan ko, Sir Neb. Tintin ang tawag ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi talaga ako naniniwala dati sa mga multo. Kasi ako personally ay hindi pa ako naka-experience ng mga multo-multo na yan. May mga napanood na akong mga video sa YouTube at Facebook na mga multo o aswang daw. Pero karamihan ay edited lang naman. Na-ospital nung 2016 yung kaibigan ko. Kidney failure yung sakit niya. Naalala ko nga noon na halos mamalimos sa amin yung asawa niya kasi wala naman silang ipon para panggasto sa ospital at iba pang bills na kailangan alalahanin. Nag-donate din kami noon kahit konti. Tapos every time na maaga akong umuuwi galing trabaho, dumadalaw ako sa ospital. Awang-awa talaga ako doon sa kaibigan ko. Pumayat talaga siya ng sobra. Halos butot balat na yung katawan niya. Isang beses nga mga 9 PM na ako umuwi. Umalis kasi yung asawa ng kaibigan ko, kaya ako muna yung nagbantay. Nung pababa na ako, sa elevator ako sumakay. Pagpasok ko, 3 tao yung kasabay ko. Wala nang iba. Magkasama yung 2 lalaki. Tapos isang middle-aged na babae ang katabi ko. Siya yung pumindot ng numero sa elevator. Habang bumababa yung elevator, kinalabit ako nung babae. Tapos sabi niya, next time daw, wag ko nang isasama yung anak ko sa ospital. Lalo na kapag gabi na. Delikado na at saka hanggang 7 lang nagpapapasok ng bata sa ospital. Nagtaka ako sa sinabi niya. Kasi bakit niya sinasabi sa akin ng ganoon? Mag-isa lang naman ako. Bago pa ako makasagot, bumukas yung pinto ng elevator. Lumabas yung babae. Tapos ako naman, mabagal yung paglabas ko. Kasi pinoproseso ko pa rin yung sinabi sa akin ng babaeng yun. Naglakad ako sa hallway. Dumiretso doon sa entrance ng ospital kasi palabas na ako. Hinarang ako nung CQ. Tumigil naman ako. Sabi niya bawal daw ang bata sa ganoong oras sa ospital. May curfew sa loob ang mga bata. Nagreklamo agad ako. Sabi ko mag-isa lang ako. Wala akong kasama. Tinuro ni Kuya CQ yung labas. Yun daw tumatakbong bata. Hindi ko raw ba kasama yun? Pero kahit anong titig ko sa labas, wala namang bata. Sabi ko wala naman kuya. Lumabas ako at saka dumiretso na sa bahay. Buong biyahe, Sir Neb, iniisip ko kung bakit iniisip ng mga tao na may kasama akong bata. Naikwento ko yon sa tatay ko at sabi niya talagang ganoon sa ospital. Minsan sinasamahan daw tayo ng mga espiritong nakatira doon at hindi natin alam na ang ilan sa mga nakakasalubong natin sa ospital ay mga multo pala. Nagsitaasan yung balahibo ko. Kinagabihan, napanaginipan ko yung bata. Hindi ko na saktong maalala. Basta nung magising ako,
Pinagpapawisan ako at alam kong tungkol sa batang yon ang panaginip ko. Yun na yung simula kung kailan naniniwala na ako na talagang may multo sa mundo. Yun din ang simula na mahilig ako sa mga horror stories dito sa YouTube. Ako nga po pala si Gillian, galing Rizal. Share ko lang ang isang karanasan na hindi ko talaga makakalimutan kahit kailan. Nangyari ito nito lang 2022, October. Naisipan naming magkakaibigan na mag-camping. 5 kami. Tapos may tour guide kaming kasama para hindi kami maligaw sa pupuntahan. Kasi nga first time naming mag-camping. Na-enjoy naman namin yung experience. Bukod sa mga lamok at matigas na higaan, sulit naman yung experience. Worth it siya. Nung umuwi ako sa bahay, gabi pa lang nilalagnat na ako ng sobrang taas. Sabi ni mama, kinukumbulsyon na daw ako nung time na yon. Kaya hindi na raw sila nagdalawang isip na isugod ako sa ospital. Nung magkamalay ako, ang init ng pakiramdam ko. Para akong inaapoyan. Hindi ko maigalaw yung buo kong katawan. Sabi ng doktor, hindi naman grabe yung dumapo sa akin. Pero hindi normal yung matinding taas ng lagnat ko. Sumunod na araw, nagulat ako kasi dinalaw ako ni Lolo. Dating manggagamot si Lolo, pero nung medyo tumanda na siya at humina na ang katawan, sabi niya pati kapangyarihan niya sa panggagamot ay nanghina na rin. Hindi raw lahat ng sakit ay magagamot pa niya. Kaya tumigil na siya. Dumalaw daw si Lolo para malaman kung lagnat lang ba talaga ang nangyayari sa akin. Hinawakan niya yung kamay ko. Tapos pinasabay niya ako sa dasal sa Panginoon na binanggit niya. Matapos yun, may sinulat siya sa papel. Tapos sinunog niya yon sa loob ng mangkok. Bago umalis si Lolo, sabi niya sa akin na kaya raw sobrang taas ng lagnat ko ay dahil may engkantong nakasunod sa akin galing doon sa pinuntahan namin. Hindi raw normal ang lagnat ko dahil sa presensya ng engkantong yon. Kumuha uli siya ng papel tapos may sinulat siya doon. Nilagay niya yon sa maliit na mesa sa tabi ng kama tapos pinatungan ng pabigat. Sabi ni Lolo, kapag nagising daw ako ng madaling araw ay kunin ko yung papel at banggitin ang nakasulat doon ng 3 beses. Sumunod ako kasi may tiwala ako kay Lolo. Ilang beses ko nang napanood yung aktual na panggagamot niya noon. Alam kong totoo ang mga sinasabi niya. Madaling araw nga ay nagising ako. Parang mas tumaas noon yung lagnat ko. Tuyong-tuyo yung lalamunan ko. Pinilit ko pa rin ang sarili ko na kunin yung papel sa mesa at saka binasa ko nga yung nandoon. Kahit sobrang nanghihina na. Mahaba yung nakasulat. Sa unang pasada ko sa nakasulat, may pumasok sa ward. Mahaba yung damit niya. Pati buhok mahaba. Pero yung mukha niya, pang lalaki. Kasi meron siyang balbas. May korona siyang suot na gawa sa mga halaman. Hindi siya naglalakad. Lumulutang lang siya sa ere. Alam kong yun yung nilalang na sinasabi ni Lolo na gusto akong paglaruan. Tinuloy ko yung pagbanggit ng mga nakasulat sa papel. Iniiwasan kong tumingin sa paanan kasi ayokong makita yung engkanto. Nung matapos ko yung pagbabasa, narinig ko yung mahinang pagsigaw. Pagtingin ko sa paanan ay wala na yung engkanto. Naramdaman ko agad yung pagbabago sa pakiramdam ko. Parang bumuhos yung pawis ko galing sa noo. Tsaka ako nawalan ng malay. Nung magising ako, himala daw sabi ni mama kasi magaling na ako. Wala na yung sobrang taas kong lagnat. Kahit yung mga doktor ay hindi alam kung anong nangyari. Kinahapunan din nung araw na yon ay gumaling ako at nakalabas na ng ospital. Sumunod na araw, si Lolo agad ang dinalaw ko sa bahay nila. Nagpasalamat ako at dinalhan siya ng pasalubong. Kung hindi siguro sa ginawa niya ay baka kung ano na ang nangyari sa akin doon sa ospital.
Sir Neb, itago niyo na lang ako sa pangalang Apple. May ibabahagi lang akong kwento na naibahagi lang din sa amin ng kabarkada namin. Natawagin na lang nating Jingjing. Nagtatrabaho si Jingjing sa ospital bilang isang nurse aide at kaakibat ng trabaho sa ospital ay yung mga kababalaghan na naranasan niya roon. Yung elevator daw roon ay ilang beses na silang tinakot. May mga pagkakataon daw na kahit iilan lang naman ang sakay noon ay nag-a-alarm na overloaded na ito. Umaalis silang lahat kapag ganoon dahil ayaw nilang maiwan sa loob. Minsan daw ay nagmamadaling makabalik sa taas si Jingjing, kaya noong nagluko yung elevator ay hindi na siya nakapaghintay. Naghagdan na lang daw siya. Nasa unang palapag siya at paakyat ng ika-4 na palapag. Takbo raw talaga ang ginawa niya na may kasama pang mga pigil na tili dahil may naririnig siyang sumusunod sa kanya kahit siya lang naman ang tao sa hagdan. Hindi naman daw takong ng sapatos ang naririnig niyang sumusunod, kundi parang balat at mabigat na sapatos. Akala raw niya ay may doktor na naghagdan din kaya sumilip siya sa ibaba. Ang kaso ay papalapit na yung yabag ay wala pa siyang nakikitang tao. Kahit naman nagtatakbo na siya paakyat. Ang masaklap pa ay may naririnig siyang humihingal sa likuran niya. Hindi raw niya malaman kung paano niya nakuha sa isang hakbang yung 3 baitang. Pero ganoon ang ginawa niya hanggang makarating sa ika-4 na palapag. Kinaumagahan noong out na siya ay tsaka niya naramdaman ang pananakit ng kanyang mga hita. May naranasan pa raw siya na habang naglalagay siya ng linen sa isang bakanteng kama sa ward na walang tao ay may nakita siyang mahabang buhok. May bagong admit kasing pasyente kaya siya maglalagay ng linen. Pagpasok niya roon sa ward na walang pasyente ay naramdaman niya yung lamig doon. Nangilabot na siya kaagad pero hindi na lang niya pinansin. Nagmadali na lang siyang matapos ang ginagawa niya. Tapos sa bandang dulo ng kama napasulyap siya at may nakita siyang mahabang buhok na nakalaylay na sa sahig. Hindi niya nakikita kung may tao dahil nakasara ng kalahati yung kurtina na partition. Kalahati lang din ang kama yung nakikita niya. Pero sa itsura daw noong buhok na nakalaylay sa sahig ay parang nakahiga sa kama ang may-ari nun. Mangiyak-ngiyak na raw siya dahil wala nga siyang makitang nakahiga sa kama at sigurado siya na walang pasyente roon. Lalo niyang binilisan yung pag-aayos ng linen at lumabas kaagad. After a day ay papalitan na uli ang linen sa kwarto na yon. Buti na lang daw at 2 na ang pasyente roon sa ward at nandoon din yung mga bantay ng mga yon. Kaya hindi na siya natatakot. Napansin daw niya na nakasarado na completely yung kurtina sa dulong kama. Aksidente raw siyang napatingin sa sahig sa banda roon at napaiwas agad siya ng tingin dahil nakita na naman niya yung mahabang buhok. Sa pagkakataong yun ay mas maraming buhok na ang nakalatag sa sahig. Kung titignan ay parang nakahiga na sa sahig yung may-ari nun. Kilabot na naman siya kaya minadali na naman niya yung pag-aayos niya. Kinabukasan habang nagyoyosi break si Jingjing ay nilapitan daw siya ng isang babae. Nagpakilala raw yun na bantay ng isang pasyente. Namukaan naman daw niya ito. At isa nga sa bantay noong nasa ward na may mahabang buhok. Sabi raw nito ay lumabas na sa araw na yon ang pasyente ng mga ito. Pero bukod doon ay nagkwento pa ito ng nakikita doon sa ward. Nahalata raw kasi nito noong mag-aayos siya ng kama na napapalingon siya doon sa dulong kama. Sabi noong babae ay may nakikita raw ito at yung isang pasyente. Meron daw mahabang buhok na palutang-lutang sa kisame ng ward na yon. Buhok lang daw talaga, walang katawan at halos masakop noon yung buong ward sa sobrang haba at dami. Nagdarasal na lang daw yung mga ito kapag nakikita yon. Nasabi niya raw yon sa ibang nurse at doktor pero dinideny ng mga yon ang katotohanan ng buhok. Takot mawala ng trabaho si Jingjing kaya nung tanungin siya ng pasyente kung nakikita rin ba niya yung mahabang buhok ay tumanggi siya. Nginitian lang siya noong babae tapos ay nagpasalamat ito at umalis na. Pinagtanong ni Jingjing sa iba niyang katrabaho ang tungkol sa buhok na yon. Hindi nila alam kung ano yon
Pero common knowledge na raw yun sa mga staff ng ospital. Hindi na lang nila pinapansin. Hanggang ngayon ay doon nagtatrabaho si Jingjing at malaking pasasalamat niya na ni-renovate yung ospital at tinanggal ang ward na yon. Good morning po sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Magsishare lang sana ako ng naranasan kong kababalaghan sa ospital nung minsang binantayan ko ang mama ko. Emily po ang pangalan ko, Sir Neb. 28. May asawa at isang anak. Online seller po ako. Madalas ay mga damit pambata at sapatos ang mga tinitinda ko online. Taong 2017 nang masama sa aksidente sa kalsada si mama. Galing sila nun sa birthday party. Ginabi kasi nag-inuman pa raw. Malapit lang naman kaya si mama sumabay dun sa mga kaibigan niya na nagdadrive ng motor. Kaso ayun nga, lasing na at oras na rin ang gabi. Nawala ng kontrol yung driver kasi 3 sila sa isang motor. Sumemplang sila sa gilid ng daan. Si mama yung napuruhan kasi nabali yung kaliwang kamay niya. Kinailangan sementuhin yung kamay niya kasi nag-crack daw talaga yung buto ni mama. Ako yung nag-volunteer na magbantay. Hindi pa kami kasal noon ng asawa ko ngayon at wala pa akong anak. Sabi sa akin ni mama nung medyo gumabi na, wag daw akong magpupunta kung saan saan kasi kapag gabi raw nakakatakot yung mga ospital. Dito raw madalas magpakita yung mga multo na namatay na, naglalakad sa hallway o kaya naman sa mismong ward. Nainis ako kay mama kasi parang tinatakot niya lang ako. Alam niya kasi na mahilig akong maglakad-lakad kung saan-saan. Mga 12:00 ng madaling araw nung magising ako sa pagkakatulog. Naiihi ako. Si mama tulog pa. Yung banyo sa ward namin may gumagamit. Naliligo pa ata yung nasa loob. Kaya sabi ko sa sarili ko, yung sa may ground floor na lang ang gagamitin ko. Bumaba agad ako. Nag-elevator. 3 floor lang naman. Pagbukas ng pinto ng elevator, walang tao. Tanging yung mga gwardya sa entrance at yung nag-iisang nurse sa info desk ang nandoon. Tinakbo ko yung banyo. Ang lamig ng aircon sa loob. Walang tao pagpasok ko. Naghugas muna ako ng kamay at saka ako pumasok sa cubicle at umihi. Nung matapos lumabas na ako. Dumiretso sa salamin at nag-ayos ng sarili. Tsaka ko lang napansin na may nurse na nakatayo sa dulo ng banyo. Nakatalikod siya sa akin. Bale, nakaharap siya sa pader. Yun bang parang pinagagalitan ng guro kasi may ginawang kasalanan. Naririnig ko yung mahihina niyang mga hikbi. Para siyang umiiyak na ewan. Hindi na sana talaga ako makikialam. Kaso nakita ko rin na may tumutulong dugo sa sahig galing sa kamay niya. Medyo na-concern na ako sa kalagayan ng nurse. Gusto ko sanang malaman kung may nananakit ba sa kanya o naaksidente siya sa banyo. Lumapit ako. Tinanong kung okay lang ba siya. Walang sugat. Inulit ko uli yung tanong. Halos isang talampakan na lang ang layo namin sa isa't isa. Dahan-dahang lumingon yung nurse. Una kong napansin ay yung tuklap niyang pisngi. Parang tinabas ng isang matalas na kutsilyo. Tapos nagtira pa ng konting laman para hindi ito mahulog galing sa pisngi. May malaking sugat din siya sa labi. Grabe yung dugo sa noo niya. Nalaman ko na doon pala galing yung dugo na tumutulo sa sahig. Yung mata niya ang huli kong napansin kasi okay naman yung kaliwang mata. Pero yung kanan parang pumasok na mismo sa ulo niya. Namamagayon at lumalabas din dito yung maraming dugo. Sumigaw ako na parang nababaliw. Tumakbo ako palabas at naghanap ng kahit na sino na pwede kong malapitan. Narinig ata ng mga sikyo yung sigaw ko kasi nakasalubong ko sila sa hallway. Ano raw nangyari? Nung sabihin ko na may multong nurse doon sa banyo, pinakalma nila ako. Pinaupo doon sa waiting area. May lumapit sa akin, nurse din. May pinainom sa akin na pampakalma daw.
Tapos kinuwento niya sa akin na matagal na raw yung multong nurse na yun doon sa banyo. Hindi na nga raw nila alam kung kailan yun nagsimula. Basta tuwing madaling araw daw ay wala ng empleyado ng ospital ang pumapasok sa banyo na yon. Kasi nagpapakita nga itong multong nurse. Nung makabalik ako sa ward, tulog pa rin si mama. Ako naman nilibang ko na lang yung sarili ko sa panonood ng mga video sa cellphone. After 2 days, nakauwi na rin si mama. Nung makauwi kami, tsaka ko lang kinuwento sa kanya yung naranasan ko. Napagalitan pa ako kasi hindi raw ako nakikinig sa kanya. Nangyari ito sa isang kakilala ng aming pamilya, si Doc Resty. Personal niya itong karanasan na naganap noon daw bagitong doktor pa lang siya. Nasa 60s na si Doc Resty, kaya nasa mahigit 30 years ago na ito. Na-share niya noong minsan na nagkakwentuhan sila ni Papa at napunta sa usapang katatakutan ng topic nila. At doon na nga nagsabi si Doc Resty na kahit sinasabing huwag magpaniwala sa kababalaghan at hiwaga ang mga taong kagaya niya na aligned sa science ang trabaho, may mga karanasan din naman siyang hindi maipaliwanag na kadalasan pa ay sa ospital nangyayari. Sa katunayan nga raw, doon sa pinapasukan niyang ospital ay napakarami niyang karanasan na nakakapanindig balahibo. Pero sa more than 30 years niyang pagiging alagad ng siyensya, ay may isang paboritong karanasan siya sa paranormal na pinaniniwalaan niyang siyang dahilan kung bakit nakakapagkwento pa siya hanggang ngayon. 1988 sa isang sikat na ospital sa NCR. 4 na taon ng resident si Doc Resty doon at yun na yung time na nararamdaman na niya ang pressure ng pagiging doktor. Para daw siyang nasa midlife crisis dahil kino-question na niya ang kanyang sarili kung tama ba ang desisyon niyang maging doktor. Ilang beses na raw siyang namatayan ng pasyente. Cardiologist nga po pala si Doc Resty. Marami raw nagsasabi sa kanya na normal sa propesyon niya ang mamatayan ng pasyente, lalo pa nga at puso ang pinag-uusapan. Kaya lang parang hindi raw matanggap ng puso niya na namamatayan siya ng pasyente. Nalulungkot siya at kinu-question ang kakayahan niya. Kamuntik na nga raw siyang mag-quit noon hanggang mangyari yung insidente sa janitor nila na si Yoyoy. Palabiro daw si Yoyoy at madaling makapalagay ang loob. Sa tuwing makikita raw siya nitong natutulala sa opisina niya, ay kakatok ito sa pinto. May maliit na bintana yung pinto pero kapag lilingon siya roon ay nagtatago si Yoyoy. Alam na raw niya agad na ito ang kumakatok, kaya napapangiti na lang siya. Papasok ito at makikipagkwentuhan sa kanya ng konti habang naglilinis. Paglabas nito ay magaan na ang pakiramdam niya. At parang dinala nitong linisin ang mga gumugulo sa isip niya. Pasalamat siya rito sa pagpapasaya sa kanya sa mga panahon na naguguluhan siya sa kanyang isip. Para sa kanya raw ay naging psychiatrist niya si Yoyoy, pero libre lang. Hanggang isang araw ay naidlip si Doc Resty sa kanyang opisina. Yung idlip niyang yon ay binisita siya ng nakakatakot na nilalang. Hindi niya matiyak kung babae o lalaki. Basta humahaba ang katawan, humahaba ang leeg, mga braso at binti noon at nagagawa siyang puluputan. Damang-dama raw niya yung gaspang ng balat noon na parang aso na may galis. Sigaw ng sigaw si Doc pero walang sumasaklolo sa kanya. Tapos parang nakikita pa raw niya ang paligid ng kanyang opisina at naririnig ang sarili niya na umuungol pero hindi niya maigalaw ang buong katawan. Dahil nakapalupot na nga sa kanya yung nilalang. Bumuka raw yung bibig nun. Takang-taka siya dahil ang laman ng bibig nito ay parang yung pulp ng pomelo. Ganun ang kulay at hugis pero sa tingin niya ay matatalas ang mga yon. Aktong kakainin na ng nilalang ang ulo niya pero napaatras ito at dahan-dahan na kumalas sa kanya hanggang sa bumalik ito sa pagiging itsurang tao. Sa likod nito ay nakita niya si Yoyoy na hinahampas ito ng floor map. Tinanguan siya ni Yoyoy. Malinaw na malinaw pa raw sa pandinig at alaala ni Doc Resty ang mga sinabi sa kanya ni Yoyoy.
Gising ka muna, Dok. Hindi ka pa para dito. Pagkasabi noon ni Yoyoy ay doon unti-unting nagkamalay si Doc Resty. Naupo siya sa upuan niya sa opisina at pawis na pawis. Nagising na siya sa bangungot. Buong araw daw niyang hinintay si Yoyoy pero hindi ito nagpakita sa kanya hanggang nang sumunod na araw. At noong tanghali na kinabukasan ay tsaka nakarating kay Doc Resty ang balita. Patay na raw pala si Yoyoy umaga ng nagdaang araw. Papasok daw yata ito sa trabaho nang mabangga ng taxi. Dead on the spot si Yoyoy. Sobrang lungkot daw noon ni Doc Resty. Pero ang nagpaiyak sa kanya ay yung realization na si Yoyoy talaga ang gumising sa kanyang bangungot. Lalo pa at may pagka-misteryoso ang huling sinabi nito na hindi ka pa para dito. Baka raw ang tinutukoy nito ay ang kabilang buhay. Kung hindi dahil kay Yoyoy ay baka hindi na siya nagising sa kanyang bangungot. 2 beses na siya nitong iniligtas. May mga nagsasabi raw kay Doc na nagkataon lang ang lahat. Pero para sa kanya ay talagang naging napakabuting kaibigan ni Yoyoy sa kanya. Dahil kahit wala na ito ay gumawa pa rin ng paraan para matulungan siya. Jepoy nga pala, Sir Neb, galing Camarines Norte. Kung creepiest experience din lang ang pag-uusapan, ay siguro pasok naman itong kwento ko ngayon sa inyo. Dito sa amin, may malaking abandonadong ospital na nasa gitna ng malawak na damuhan. Panahon pa raw ng hapon yung ospital na yon, sabi ng lolo ko. Kampo raw ito ng mga sugatang sundalo na lumalaban sa mga Hapon. Kung titignan mo nga naman yung mga pader ng abandonadong ospital, makikita mo talaga na marami itong tinamong bala dahil sa digmaan. Base sa mga nabasa ko sa history books namin, may lampas 50 katao raw ang namatay sa ospital na ito matapos salakayin ng puwersang Hapon at walang habas na pinagbabaril sa lahat ng direksyon. Walang nakaligtas. Mga doktor, nurse, sundalo, kahit yung ilang baby daw na sa ospital din isinilang ay nadamay sa masaker. Noong teenager pa lang ako, isa itong abandonadong ospital sa mga paborito naming tambayan tuwing gabi. Dito kasi sigurado na walang gagambala sa'yo, tanod man o pulis. Kahit sila takot sa mga multo rito. Pero kami, hindi. Siyempre may mga naririnig kaming tungkol sa mga nagpapakita raw na pugot na doktor o lumilipad na mga sundalo sa gabi. Pero wala pa naman kaming personal na karanasan. Kaya hindi kami natatakot. Sa abandonadong ospital na yon, doon ko natutunan ang paghit-hit ng sigarilyo. Lahat ng klase, sinubukan ko yan. Sa ospital din na yon, unang nakalasap ng pait ng alak at nagsuka ng nagsuka hanggang sa halos tubig na lang yung sinusuka ko sa sobrang kalasingan. Kumbaga dito namin ginagawa ang mga bawal. At marami pa kaming ginawang bawal doon na bawal nang ikwento dito. Natigil lang kami nung kami mismo ang nakatuklas na totoo pala ang mga kwento-kwento tungkol sa abandonadong ospital na yon. Biyernes yon ng hapon. Madalas hindi kami nakakatambay ng Biyernes sa abandonadong ospital kasi CAT yon. Pero nung araw na yon, walang practice. May kasabihan sa amin na mas malakas daw ang kapangyarihan ng mga entity tuwing Biyernes. Mga 10:00 ng gabi, hindi pa rin ubos yung mga dala naming gin. Lasing na rin yung iba pero ako, kaya pa. Medyo nagyayabang na rin ako kasi nakainom na nga. Yung iba ko pang kasama patulog na. Yung katabi ko ang unang nakarinig nung mga iyak galing sa loob ng abandonadong ospital. Tinanong niya kung may nakarinig daw ba nun. Hinintay ko na maulit yung iyak. Totoo nga, may batang umiiyak sa loob ng ospital. Nagsitayuan kami. Dala ko yung flashlight namin. Ako yung nauna sa paglalakad papasok. Inilawan ko yung buong sahig. Pero puro mga nadurog na semento at mga basura ang nandoon. Pinagbawalan na yung mga tao na pumasok sa loob ng ospital. Kasi anumang oras daw ay pwede na yung gumuho.
narinig ulit namin yung iyak. Nung ilipat ko yung ilaw sa pinanggalingan ng iyak, doon ko na nakita yung tiyanak. Gumagapang sa pader ng ospital. Yung balat niya kulay gray na mamasa-masa. Nung buksan niya yung bibig niya, lumitaw yung napakaraming hilera ng mga ngipin. Tumutulo pa yung laway niya sa sahig at yung mata niya bilog na bilog. Parang ang kasing laki ng billiards ball. Tumalon yung tiyanak sa direksyon namin. Mas mabilis pa sa kidlat yung pulasan namin sa iba-ibang direksyon. Para kaming mga hinahabol na manok sa katayan sa bilis ng mga takbo namin. Iniwan na namin yung mga gamit namin sa sobrang takot. Tumigil lang ako sa pagtakbo nung masiguro ko na malapit na ako doon sa residential area ng lugar namin. Isa-isa kong hinintay yung mga kasama namin. Si Tonton, yung pinakamataba sa amin, may sugat sa balikat. Sabi niya hindi niya raw nakita kung sino ang may gawa nun sa sobrang bilis ng pangyayari. Pero sigurado siya na yung tiyanak ang kumagat sa kanya. Matapos yung experience na yon, pinangako talaga namin sa isa't isa na hindi na ulit kami tatambay sa ospital na yon kahit kailan. Hello Sir Neb at sa buong Pinoy Creepypasta team. Sana po mapili nyo itong kwentong ibabahagi ko. Maiksi lang naman po ito. Ako nga pala si Raymond. Nangyari po ang karanasan naming ito noong ma-confine sa ospital si Mama dahil nadapa siya at tumama yung dibdib niya sa semento. Hindi naman nagtagal sa ospital si Mama. 3 araw lang ay nakalabas na siya at sa bahay na nagpatuloy ng pagpapagaling. Pero sa loob ng 3 araw na yon ay hindi kami nakampante sa ward. Ward lang yung pinagstayan ni Mama dahil medyo gipit kami nun. 2 lang naman sila roon, tapos bandang tanghali ay na-discharge na yung kasama niyang pasyente sa kwarto. Akala namin ay masusolo namin yung kwarto, pero kinagabihan ay may matandang babae na na-admit. Itsura pa lang ay halata mo na masungit yung matanda. Salubong yung kilay, tapos parang nakabaliktad na letter U yung bibig niya. Nakasimangot ba? Tapos binabara-bara niya yung nurse na nag-a-assist sa kanya. Tinatawag kasi siya na lola nung nurse. Tapos bumanat ba naman ng, "Hindi naman kita apo, di ba?" Yun ang sinabi nung matanda. Napahiya na si ate nurse, pero siya na yung nagsorry. After kabitan ng IV yung matanda ay umalis na rin yung nurse at kaming 3 na lang ang naiwan sa ward. Ang awkward sobra. Feeling ko pinakikiramdaman kami nung matanda. Tapos mga ilang minuto lang, dumating naman si Papa at isa ko pang kapatid. May dalang prutas tsaka gamot na pinabibili ng doktor. May sinasabi si Papa kay Mama. Tapos sabi ba naman ng matanda, "Hindi lahat ng narito sa kwartong ito interesado sa sinasabi nyo." Napalingon kami sa kanya pero nakahiga lang siya na patalikod sa amin. Si Papa halata kaagad na pikon, pero si Mama na lang ang nagsalita at humingi ng pasensya. Kinagabihan ay si Papa ang bantay kay Mama. Yung matanda binisita lang ng katulong niya at dinalhan ng ilang gamit, tapos ay iniwan na rin siya. Noong umaga na bumisita ako kay Mama, niyaya ako ni Papa na lumabas para bumili ng pagkain. Tawa ng tawa si Papa habang nagkukwento. Nasigaw daw ng sigaw yung matanda kinagabihan. Sabi raw ng sabi na may tao sa bintana. Paulit-ulit. Tapos sinagot daw ni Papa ng, "Hindi lahat ng narito sa kwartong to interesado sa sinasabi nyo." Sinaway daw siya ni Mama pero palihim silang nagkatawanan. Yung matanda naman daw ay sinamaan ng tingin si Papa pero tumahimik din. Nung gabing yun ay ako naman ang nagbantay kay Mama. May nagbantay naman doon sa matanda na sa pagkakarinig namin ay boy niya. Kalagitnaan ng pagtulog ni Mama at ako naman ay naglalaro ng cellphone. Biglang nagmura yung matanda. Pagtingin ko, sinisipa niya sa ulo yung boy na nakatulog at nakasubsob sa may paanan niya. Sabi ng sabi yung matanda na may tao sa bintana. Paalisin daw nito. Lumingon ako doon sa bintana pero
wala naman akong nakikitang tao. First floor lang yung ward, kaya makikita agad kung may nakasilip ng tao. Nagising naman yung boy at parang wala sa sarili na sumunod sa utos noong matanda. Pero wala rin naman siyang nakita sa labas. Nagkatinginan pa nga kami at nagkasinyasan na wala kaming nakikita. Tapos bigla na lang ay uminit yung paligid. Parang nasa harap ako ng pugon kasi bumuga talaga yung grabing init. Tipong pati si mama ay nagising na pawis na pawis. Nakapagtataka kasi bukas yung electric fan. Nagsisigaw yung matanda na parang takot na takot. Nagtalokbong pa siya ng kumot at minura yung boy. Paalisin daw yung tao dahil nasa loob na ng kwarto. Kahit ang init-init ay nangilabot ako at yung pawis ko malamig. Napahawak ako kay mama dahil iba na yung pakiramdam ko. Tumakbo palabas yung boy at tumawag ng nurse. Narinig kong sabi niya ay nagdedeliryo si Mrs. Campo. Nung pumasok yung nurse at inasikaso yung matanda, ay unti-unting bumalik sa normal yung temperatura ng kwarto. Pero sobra pa rin yung pangingilabot ko. Hindi ko maipaliwanag yung takot na naramdaman ko nung mga sandaling yon. Nung ikatlong araw ni mama sa ospital at lalabas na siya kinahapunan, ay inabutan pa namin na kinailangan ng i-revive yung matanda. Pero bumigay rin. Pero bago yon, daldal siya ng daldal sa katulong at boy niya. Pinagagalitan niya ang mga ito at sinasabing pilitin yung anak niya na bisitahin siya dahil sinusundo na raw siya ni kamatayan. Umalis yung boy para daw puntahan yung anak noong matanda. Pero hindi na ito umabot dahil bandang 2:00 nga, habang naghahanda na kaming umalis, ay nag-seizure yung matanda. Habang nire-revive siya ay sinarahan yung kortinang partition niya. Tapos ay nakaramdam na naman kami ni mama ng grabing init. Lumabas na kami sa ward at sa labas na naghintay ng discharge papers. Pero dinig namin na nagkakagulo sila sa loob. Ang huling narinig pa namin na sigaw noong matanda ay wag daw siyang ibibigay dahil nakakatakot ang itsura nila. Sumisigaw talaga siya hanggang sa huli at hanggang sa natahimik na siya. Sir Neb, nakakapangilabot na experience dahil indirectly ay may namatay sa harapan namin. Tapos sabi pa ni mama ay baka demonyo ang sumundo roon sa matanda dahil bakit napakainit daw doon sa ward na parang pugon. Para bang nasa impyerno.